Unang pag-ibig na natagpuan sa piyesta. Mapagpalang araw, Sir Casper, maging sa mga tagapakinig ng inyong channel. Gusto ko ring mabigyang buhay ang aking karanasan noong aking kabataan. Kaya sana mapili mo ring mabasa ang liham na aking ipapadala sa iyong channel. Ako si Gary at nangyari ito noong 18 anyos pa lamang ako. Hindi ko na rin sasabihin ang lugar at mag-aalyas na rin ako ng mga pangalan bilang respeto sa pagkatao ng dati kong naging karelasyon. Itago natin siya sa pangalang Joy. Maganda, maputi, perpekto ang hugis ng katawan. May mapupungay na mga mata at kulay rosas na saktong kapal lang ng labi. Nakilala ko siya sa sayawan, sa fiesta, sa mismong Valentine's Day iyon. Dahil ang ikalawang araw ng piyesta sa aming baryo ay araw din ng Valentine's Day. Gary, nakikita mo bang babaeng iyan? Turo sa akin ni Jonas. Inikot ko ang aking paningin upang makita kung sino ang kanyang tinuturo. Iyon agad ang nakakuha ng aking atensyon. Halos kumikinang siya sa malamlam na ilaw. At kahit malayo ay halatang maganda ito. Sakto lang ang tangkad niya. Nakita mo, kakaiba siya hindi ba? Ngayon ko lang din nakita ang babaeng iyan. Wika pa ulit ni Jonas. Hindi taga rito yan. Estranghera yan di ba? Oo, pamangkin ni Ma'am Beth. Ang teacher sa grade 6. Sagot ni Jonas. Nako, ang pinagchismis ang aswang ba? May nakakita daw sa teacher na iyon eh. Nakatuwad sa gitna ng kalsada. 12:00 ng tanghali pa. Wika ko. Yan din ang narinig ko. Pero chismis lang naman siguro. Ako ang hihirit ha. Huwag mo nang sapawan. Jonas, pwede bang balato mo na sa akin? Medyo tinamaan din ako eh. Sigurado ka ba? Oo, Jonas. Hindi ba ako nakaranas magkaroon ng nobya? Alam mo yan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang handa na akong sumubok. Dahil sa hiling kong iyon ay pumayag si Jonas. Kaya mas lumapit pa kami ng konti dito. Pagkatugtog ng Forevermore na sweet music, ay patakbo agad akong lumapit sa dalaga. Marami pa sanang nagtangka ngunit kung sa tago-tago ang laro pa, ay ako ang nanalo. Dahil ako ang nakaunang nakahawak ng base. Titig na titig ang dalaga sa akin. Nagpapawisan ako ng sobrang lamig. Ngunit baliwala iyon. Hindi ko pinakinggan ang kabang na mayani sa aking dibdib. Ang mahalaga ay mapalapit sa akin ang loob ng dalagang kaharap ko sa pagkakataong iyon. Yes, tanong nito. English iyon kaya kinabahan ako. Maka-Englishin ako ng Englishin. Mauubos ang enerhiya ko sa katawan. Hindi kasi ako sanay sa English. Sanay lang ako mag-yes or no. Bini-bini, maaari ba kitang isayaw sa gitna ng bulwagan? Tanong ko. Ngumiti ito ng matamis, ngunit hindi ito makatitig sa akin. Marahil ay nahihiya, kaya hindi ko na rin pinansin. Tumango naman ito kaya agad kong dinala at isinayaw sa gitna. Mabango naman siya, maging ang kanyang hininga. Kaya sinong mag-aakala na may masamang pagkatao siya? Agad kong inumpisahan ang pagtatanong tungkol sa kanyang pagkatao. Napag-alaman kong tagalungsod ito at tumigil na sa pag-aaral. Hanggang high school lang ito at ayaw nitong mag-aral sa kolehiyo. Dahil din daw na maraming bully na natanggap nito. Hindi na ako nagtanong kung bakit siya binubully sa ganoong ganda niya. O siyempre, ang simpatya ko ay sa kanya. Ayos lang yan kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Balang araw kapag makapag-asawa ka na, ay sabay ka lang din naman dahil babae ka. Yan din ang katwiran ng aking papa, kaya tumigil na din ako. Mabuti at naisipan mong magbakasyon dito. Nagkaroon ng pagkakataon na
Magkilala tuloy kita. Masayang wika ko. Ngumiti lang din ito. 5 sweet music ang sunod-sunod na tinugtog at sa 5 musikang iyon, hindi ko siya binitawan. May lumapit pa sa akin at bumulong. Hiniling nito sa akin na siya naman ang makipagsayaw sa dalaga. Ngunit hindi ako pumayag. Pasensya na pare, akin na to. Pag-aari ko na to. Maghanap ka na lang ng iba. Bulong ko. Masama ang titig niya sa akin, ngunit hindi ako nagpatinag. Sa akin lang si Joy. Akin lang ang atensyon niya. Nagpatuloy kami sa pagkikipagkwentuhan sa isa't isa, kung saan na napunta ang aming usapan. Ngunit tungkol lamang lahat ng iyon sa aming pamilya, sa aming buhay. Napansin kong bawat kwento niya ay hindi detalyado. Hindi ko na rin pinansin iyon. Ang importante ay naisayaw ko siya at hawak-hawak ko ang kanyang maliit na bewang. Medyo hindi kami masyadong focus sa pag-uusap noon kasi nga malakas pa ang tugtog. Matapos ang sayawan sa gitna, ay niyaya ko siyang lumabas para mag-snack. Doon ay maayos kaming nakapag-usap sa isa't isa. Hindi na masyadong maingay. Hindi na kailangang lumapit sa tenga o bumulong para marinig ang sinabi sa isa't isa. Hindi ko na malayang sa maikling sandali ng aming pagkakilala sa isa't isa ay gumawa na ako ng hakbang para ligawan siya ng walang pag-alinlangan. Pareho naman tayong single, hindi ba? Marami ding single ang nakikinig. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pagkakataon na ligawan ka? Tanong ko. Kung desidido ka, ay walang problema. Ayos lang sa akin. Kung kaya mo naman patunayan sa akin na totoo at responsableng lalaki ka. Oo naman, totoong lalaki ako. At hindi ko pa naranasang magkaroon ng nobya. Ngayon ko lang din sinubukang manligaw sa isang babae, kaya hindi ako sanay. Totoo ba? Sa gwapo mong iyan? Naku, mukha namang hindi ka panipaniwala eh. Totoo yan, promise. Moro. Gwapo lang ako pero hindi ako mahilig sa babae. Kung wala naman akong feeling sa kanya bakit naman ako magaksaya ng oras, hindi ba? Napakaswerte ko naman pala. Alam mo, nakailang nobyo na rin ako. Kaso hindi ko matatagalan kasi mga babaero eh. Kung ganun ay magtatagal ka sa akin. Kasi hindi ako mahilig sa mga babae. Kaya kong patunayan sa iyo yan. Nag-iisa ka sa buhay ko. Pangako yan. Napangiti siya sa akin. Napakasarap niyang titigan kapag nakangiti. Talagang napakaamo ng muka. Parang anghel. At sinong lalaki yata ay mamahalin siya agad. Hindi na kami bumalik pa sa loob ng sayawan. Sa labas na kami nag-uusap. Legit na nakakawala ng antok kapag kasama mo ang isang taong espesyal sa puso mo. Kahit unang kita pa lamang. Totoo ba yun? Nakita ko siyang humikab kaya niyaya ko na siyang ihatid pa uwi. Hindi ito tumanggi. Napagtanto kong ako lang ang hinihintay nitong magayang umuwi. Pasensya na, mukhang nalibang ako sa pakikipag-usap sa iyo. Hindi ko na malayang mag-alas-3 na pala ng madaling araw. Wika ko. Ayos lang. Enjoy din naman akong kasama ka eh. Talaga, salamat kung ganon. Mamayang gabi sama ulit tayo sa pistahan at sayawan ha. Susunduin kita sa bahay nila Ma'am Beth. Oo naman, hihintayin kita mamaya. Sagot nito. Tuloy-tuloy ang aking panliligaw sa kanya hanggang sa matapos ang piyesta sa aming baryo. Unang gabing binala kong manligaw sa bahay ni Ma'am Beth. Ngunit ang pag-alaman kong wala siya roon. Nako Gary, sinundo kaninang umaga ng kanyang ama. Hindi ko nga alam sa Kuya Bernard kong iyon. Alam mo bang umiyak kanina si Joy nang pilitin ng ama niyang umuwi? Bakit nga ba tita? Tanong ko. Hindi rin ako makapaniwala na uuwi agad siya. Gayong marami pa kaming napag-usapang gustong gawin.
gaya ng pagmumotorsiklo o yung rides kahit walang lisensya. Rinig ko mula sa bibig ni Kuya gustong pag-asawahin na si Joy. Anak daw ng kaibigan at malapit sa kanila. Kaya ayun, hindi siguro matanggap. Umiyak ng umiyak. Kwento muli nito. Mas lalo akong nabahala. Parang gusto ko na lang liparin ang kanilang lugar. Hindi na ako nagatubiling hiniling ang address ni Joy. Agad din iyang ibinigay ng guro, kaya nagmadali akong umuwi. Alam kong malaki na ang ipon ko sa alkansya. Binuksan ko iyon para magamit sa pagpunta ko sa syudad. Nanghiram din ako ng pera sa aking ate Mahila. Isa siyang midwife sa aming baryo. Alam ko marami siyang pera at alam kong hindi niya ako matatanggihan. Anong gagawin mo sa lungsod, Gary? Wala tayong kaanak doon. Tsaka, kailan ka pa nagka-interes sa lungsod? Basta ate, pahiramin mo na lang ako. Babayaran ko naman Promise ate. Pamimilit ko. Nagmamadali na rin ako upang maubutan pa ang last trip. Hindi na ito nagtanong pa at ibinigay na sa akin ang 2,000 na hinihiram ko. Agad akong umalis at gabi ay hindi ako nag-alinlangang pumunta sa lugar bilang isang estranghero. Gusto ko makita si Joy. Hindi ako papayag na makasal siya sa lalaking hindi rin naman niya gusto. Ganon nakakabaliw ang pag-ibig. At alam kong marami ang makaka-relate nito. Binigyan niya ako ng pagkakataon kaya alam kong may puwang ako sa kanyang puso. Saktong paalis na ang last trip. Hindi pa ako huli. Ibig sabihin ay umaayon sa akin ang tadhana. Dumating ako sa lungsod, 1:00 ng madaling araw. Sumakay agad ako ng tricycle. Ipinakita ko ang address na nakalagay sa papel. Natunto naman ito ang address at nagtaka pa ito kung bakit ganong oras ang biyahe ko. Emergency kuya, ito ang tanging sagot ko. Pagdating ko sa harap ng malaking bahay ay tumigil ang tricycle na sinakyan ko. Napatingala ako roon. Sa akalang maling bahay iyon. Napakalaki naman. Simpleng babae lang naman si Joy. Hindi ko nakikita sa kilos niya na nagmamay-ari siya ng ganoong pangmayaman na bahay. Ito na po ba yun, Manong? Tanong ko. Oo, tignan mo sa gate. Yan ang nakatatak sa papel. Tumango na lang din ako at nagpasalamat sa driver. Hindi ko akalaing napakayaman pala ng pamilya ni Joy. Hindi man lang yun sinabi sa akin ni Teacher Beth. Nakatayo lang tuloy ako sa harap ng gate. Madaling araw. Ayaw kong mabulabog ang mga taong nasa loob ng malaking bahay. Baka mapagalitan lang din ako o baka mabaril ako. Ngunit hindi ko inasahang gising pa si Joy ng mga oras na yon. Nakita niya ako sa harap ng gate. Kaya nagmadali itong bumaba at lumapit sa akin. Sinabi ko na nga ba at ikaw yan? Ba't nandito ka sa ganitong oras pa? Tanong nito habang nakahawak sa rehas ng gate. Sinabi sa akin ni Teacher Beth na ikakasal ka na raw. Joy, paano tayo? Tanong ko. Biglang naluha ito kaya nakaramdam ako ng pagkabahala. Joy, huwag ka namang pumayag Hiling ko. Tinignan lang din ako nito. Hindi man lang ito umimik. Nagulat pa ako nang biglang may nagsalita mula sa aking likuran. May bisita ka pala, Joy. Bakit hindi mo pinapasok? Wika nito. Napalingon ako dito. Sa hula ko ay ito ang ama ni Joy. Hindi nga ako nagkamali. Papa, wag naman si Gary. Maawa ka. Hiling ni Joy sa ama. Papasukin mo na ang iyong bisita, Joy. Inaantok na malamang ito. Wika pa nito. Dahan-dahang binuksan ni Joy ang gate. Halatang natatakot sa ama. Nahihiya akong pumasok ngunit mabilis din ang mga hakbang ko. Pupasok nang inutusan ako ng kanyang ama. Dinala ako ni Joy sa loob ng bahay dahil iyon ang utos ng kanyang ama. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko
nang makita ang mga kakaibang nilalang sa loob. Alam kong mga aswang ang mga ito. Halos hindi ako makagalaw sa takot. Para sila mga asong ulol na naglalaway habang nakatingin sa akin. Joy, sambit ko. Umiiyak lang si Joy habang nakatingin sa akin. Samantalang nagbabadya na sa pag-atake ang mga nilalang sa aming harapan. Nasa 4 sila. At sigurado akong inihaw ang labas ko kapag napagtulungan nila ako. Ngunit nang umatake na ang mga ito, ay mabilis na hinarang ni Joy ang kanyang sarili. Habang tumatalon ito patungo sa aking harap, ay bigla din itong naging parang aso ang katawan. Pinagkakagat nito ang kaharap ng mga halimaw. Nang mapilayan nito ang mga iyon, ay agad ako nitong inila patungo sa nakagarayang kotse. Binuhay niya ang makina at bago pa kami hinabol, ay nakalayo na kami sa bahay na iyon. Doon lang kwento ni Joy sa akin. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi nagtatagal sa akin ang aking nobyo. Kasi aswang ang lahi namin at hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Joy, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero alam ko sa sarili ko na mahal talaga kita. Mahal na mahal kita. Kahit pa itakwil ka ng buong pamilya mo. Sumama ka na sa akin. Sasakay tayo ng barko. Iwan mo na dito ang kotse na ito. Talaga, Gary? Kaya mo kong ipaglaban? Oo naman. Magpakalayo-layo na tayo. Iwanan na natin itong lungsod na ito. Uwi ka ako. Sobrang saya niya. Sumampa kami sa barko na magkahawak ang kamay. Hindi ko siya binitawan. Masaya ako habang yakap siyang nakasandal sa aking dibdib. 3:30 na iyon. Nakatulog na rin ako sa pagod. Tiwala akong darating kami sa aming paroroonan ng masaya at ligtas. Wala na akong pakialam kung aswang siya. Ang mahalaga ay minahal ko siya. Iyakap ko siya ng mahigpit sa aking pagpikit. At hindi ko na malayang kumala siya mula sa pagkakayakap ko sa kanya. Nagising akong wala na siya sa aking harapan. Halos magwala na ako kakahanap sa kanya. Ngunit wala akong mahanap kahit anino man lang niya. Nasaktan ako ng sobra. Hindi ko alam kung bakit. Gayong wala pa naman kaming pinagsamahan na dalawa. Kakakilala ko pa lang sa kanya sa piyesta at magsimula pa lang sa panliligaw. Ngunit ang tama ko sa kanya, daig pa ang ilang taong karelasyon ko siya. Kung buhay pa siya ngayon at narinig niya itong aking liham, nais ko lang sabihin sa kanya na masaya pa rin ako. Dahil sa lugar kung saan ako nakarating, nakahanap ako muli ng babaeng pinili kong mahalin. Hindi ako nabigo dahil hindi niya ako iniwan. Nagkaroon kami ng 5 anak at ngayon, pawang nasa labas na ng bansa ang lahat. May kanya-kanya ng buhay. Kaming mag-asawang senior citizen na lang ang ngayon magkasama sa buhay. Sir Casper, salamat sa pagbasa mo nitong aking liham at magbibigay ng buhay na rin. Huwag ka sanang magsawa mag-upload araw-araw dahil marami kaming nakasubaybay sa mga bago mong upload. Obra maestra man o totoong buhay. Naging parte na ng pang-araw-araw naming routine ang pakikinig sa inyong channel. Salamat. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng mga kwentong aswang at engkanto sa himpilang ito. Ganoon din sa iyo, butihing narrator. Noong narinig ko ang mga kwentong aswang na totoong nangyayari sa buhay, ay naisipan ko ring ipadala ang aking karanasan. Umaasa na balang araw ay mabuksan mo rin ang aking liham at mabigyang buhay ang aking karanasan noong aking pangkabataan. Ako si Joffrey, Tobong Mindanao. Likha sa ating mga Pilipino ang pagiging balerena at balereno.
Dahil masyado na tayong naimpluwensyahan ng mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa atin. Masaya, maraming ala-alang nabuo. Gayunpaman, meron ding karanasan na hindi ka nais-nais at nakakapanindig balahibo. Tulad ng karanasan ko noong taong 1997. 32 anyos ako sa mga panahong ito. Masasabi kong late bloomer siguro ako dahil sa edad na 32, tsaka lang ako nagka-interes sa mga babae. At sa isang minor de edad pa, isang 16 anyos at siya ay si Lisa. Gustong gusto ko ang babaeng iyan dahil sa kagandahan at ugali niyang katangi-tangi. Sa isang piyesta ko lang naman siya nakilala. At dahil iyon sa isang pangyayaring kamuntikan ng kumitil ng isang buhay. Kapitan Julio, tulungan niyo po ako. Nakagat ng kobra ang aking anak. Umiiyak na wika ng alinon. Habang umiiyak ito ay natataranta. Nako, anong gagawin natin? Mukhang hindi aabot yan ng ospital. Ang layo natin sa kabihasnan. Nag-aalala ring wika ng kapitan. Kapiyastahan noon. Unang gabi iyon at maraming bisita sa bahay ng Kapitan Del Barrio. Kasama na ako dahil isa akong sundalo na nagbabantay ng kapayapaan sa piyesta. Lalo na at madalas ay hindi mapaglapit pa ang Muslim at ang Kristiyano noon. Madalas may alitan, kaya kailangan sa pistahan may sundalong nakabantay. Saktong naroon ako nang isugod sa bahay ng kapitan ang bata. Halos konti na lang ang natirang hininga ng bata. Kaya nagmadali na akong hipan ito. Parang pinahid lang din at agad itong umayos. Mama, bitawan mo ko. Malaki na ako. Huwag mo na akong kargahin. Uwi ka ng 3 taong bata matapos ko siyang magamot. Nako Ginoo, salamat sa paggamot mo sa aking anak. Hindi kita malilimutan. Buhay ng anak ko ang niligtas mo. Wala yun manang, walang problema po yun. Nangangailangan ng tulong kaya dapat tulungan. Uwi ka ako. At bago ko ipagpatuloy ang kwento, lalo na ngayon na medyo tag-init pa, bigyan ko lang kayo ng tips kapag nakagat kayo ng kobra. Kapag nakagat kayo, kadalasan nun ay parang 2 tuldok siya. Ang unang gagawin nyo, maghanap kayo agad ng panali. Kunwari ay nakagat kayo sa paa, sa bandang tuhod dun nyo talian. Yung mahigpit na tali. Tapos huwag kayong iinom. Kung may kasama kayo na handa kang tulungan ay kung pwede, ipasipsip yung kamandag. Bali 24 oras pala na bawal uminom. Bawal kang pumasok sa loob ng bahay. At saka pag uwi mo, doon ka lang sa labas. Mangingi ka kaagad ng damit lahat, yung mga pamalit. Bali papalitan mo ang lahat ng damit mong isinuot nung nakagat ka. Ang pagkaramdam pala pag nakagat ng ahas ay parang nanginginig ka. Tapos kabang-kaba, uhaw na uhaw. Tapos naninikip yung dibdib mo. Basta ang gagawin nyo lang ay huwag kayong iinom. Yung iba naman ay kumakain ng yung punso. Yun daw ang sumpa para mawala ang kamandag. Pero higit sa lahat, ang pananalig. Yun lang at maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang kwento. Nasaksihan iyon ng kapitan. Kaya saludo ito sa ginawa ko. Ang galing mo palang manggamot ng nakagat ng makamandag na ahas. Saan ka ba nakatira? Tanong nito sa akin. Sa Purok Ipil po, kapitan. Medyo malapit lang naman pala. Sana madalas ka dito sa amin. Ang dami talaga mga nakakagat ng kobra dito sa amin. Marami rin po sa amin, kapitan. Katunayan, namatay ang nanay ko dahil sa kobra na yan. Kinagat siya habang tulog. Kaya ako inaral itong ganitong uri ng lihim na karunungan. Umaasang tingin sa akin ng kapitan.
Hindi ko inasahan na unang hakbang na pala iyon para makuha ako ang kanyang loob. Dahil isa sa mga anak niya ang siyang maging kabiyak ng aking puso. At yun nga, nang makita ko si Lisa sa unang pagkakataon, ay alam ko sa sarili kong siya na ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Nagkakilala kami noon hanggang sa niligawan ko siya. At dahil medyo may puntos na ako sa kanyang ama, ay hindi na ako nag-aalinlangan pa na hiniling dito na ligawan ang anak nito. Agad itong pumayag, kaya mas madali sa akin ang pag-akyat baba sa kanilang tahanan. Hindi rin nagtagal ay sinagot ako ni Lisa. Nito mga panahon na to ay kahit medyo bata pa o edad 16 siya, ay aakalain mong nasa 20 na, gawa ng mga nauusong kasuotan noon na may kahawig sa mga matatanda. At yun nga, hindi rin nagtagal, sinagot ako ni Lisa. Pinakamasayang sandali sa aking buhay iyon. Madalas akong pumupunta sa kanila, kahit pa may kalayuan. Malaki ang pasasalamat ko sa mga sandaling iyon. Dahil nagkaroon ako ng inspirasyon at kalakasan sa buhay. Sa loob ng 2 dekada kong pagiging ulila sa pamilya, malaking bagay na naanyayaan ako ng aking pinsan na dumalo sa piyesta. Iyon ang daan kaya nahanap ko ang aking kaligayahan. Sa maikling kwento, ay naging asawa ko si Lisa. Sinong mag-akala na makilala ko siya dahil sa piyesta? Matatapos rin ang lahat sa amin dahil sa piyesta. Habang abala kaming nagtatagay, ay hindi ko naisip na nalagay na pala sa peligro ang buhay ng aking mag-ina. Piyesta sa aming baryo. Siyempre, bonggang handaan dahil biyanan ko ang kapitan del baryo. Lahat ay makakapasok sa malawak na bakuran ng aking biyanan. Bukas palad na pinapapasok lahat ng bisita at mga kabaryo. Si Lisa na kahit 6 na buwan ng buntis ay walang alinlangan sa pagtulong sa mga alalay ni kapitan para pakainin at harapin ng maayos at mabakain lahat ng mga bisita. Matanda man o bata ay bukas palad na tinatanggap. Hindi nila inasa ang isang dalagang aswang pala ang isa sa kanilang maging bisita at maging perwisyo at salot sa kanilang buhay. Ate Lisa, pwede bang makitulog dito sa bahay niyo? Masama po ang pakiramdam ko para akong hihimatayin. Wika ng dalagang sa Glenda. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Tanong ng asawa ko dito. Nasa gilid lang ako ni Lisa, nakatingin sa kaduda-duda nitong kilos. Ako po si Heidi. Naku po Ate Lisa, pasensya na po. Nagtanong-tanong kasi ako. Napakaganda niyo po kasi kaya, ayun, napag-alaman kong ikaw pala ang anak ni Kapitan Julio. Wika ng dalaga. Ngumiti lang si Lisa. Bilang pasasalamat na rin sa pagtanaw ng mga ito sa posisyon ng pamilya sa baryo. Ganon ba? Sige, halika. Pumasok ka sa loob. Sagot ni Lisa. Walang paghalinlangang pinapasok ng aking asawa ang dalaga. Dahil napakaamo naman ang mukha nito. Malumanay, mukhang mabait, at puro puri kay Lisa. At sa buong pamilya ang pawang lumalabas sa bibig nito. Taga saan ka ba? Tanong ng asawa ko sa kanya. Taga kabilang baryo po ako. Magkasama kami dapat ang pinsan ko kaso bigla siyang nawala. Kasama yata niya ang kanyang nobyo. Naku, yan talagang mahirap kapag may nobyo. Paano yan? Dumito ka na lang muna. Muling wika ni Lisa sa panauhin. Salamat po. Nakitira lang din kasi ako sa kanila ng aking pinsan. Ewan ko nga kung hindi ba galit sa akin yon. Hindi pwedeng hindi ako makauwi bukas ng umaga. Walang may magluluto sa kanila, walang maglalaba, walang mag-iigib ng tubig.
Mahabang litanya nito. Bakit? Hindi ba sila marunong? Naku po, hindi po sila gumagawa sa gawaing bahay. Sarap buhay silang mga pinsan ko dahil ako lahat ang gumagawa. Kahit paghuhugas lang ng pinggan. Paano kasi? Palamunin daw ako sa kanila. Grabe naman sila. Hindi naman tama yun. Pangmamaltrato na yun. Kaya nga po, gusto ko sanang lumayo sa bahay na iyon kaso saan naman ako pupunta? Nako, iyan lang bang problema mo? Dumito ka sa bahay. Tiyak akong bibigyan ka ni Papa ng sahod. Makapag-ipon ka para sa sarili mo. Hindi ganyang puro katrabaho ngunit walang balik sa'yo. Talaga po? Naku, tignan ko lang po pero napakabait nyo naman. Uy ka nito. Wala rin akong pagtutol kay Lisa. Dahil ang alam ko simula noong maging kapitan ang kanyang ama, ay naging mapagkawang gawa at matulungin talaga sila sa mga tao. At iyon ang dahilan kung bakit ako lalong nahulog ang loob sa asawa. Akala ko masaya kapag naging matulungin. Hindi rin pala. Hindi rin pala lahat ng tulong maganda ang bunga. Highlights na ang kapistahan sa baryo noon. Nasa bahay na rin ni Kapitan Julio na siyang tirahan din naming mag-asawa. Doon kami nakatira. Masaya ang buong baryo. Sayawan ang pinaka-highlight sa gabing iyon. Matapos ang koronasyon sa musa ng baryo, nagpaalam ako sa aking asawa kung pwede ba akong sumama sa aking biyanang lalaki na makipag-inuman sa mga kaibigan nito. Pumayag naman ito, kaya bumaba ako para puntahan sila sa bakuran. Nasa harapan lang din ng malaking bahay ng aking biyanan ang nasabing plaza, kung saan nagaganap ang sayawan. Habang papalapit ako sa aking biyanan, ay kinawayan niya ako na lalapit pa. Sabay abot ng baso ng alak. Halika, samahan mo kaming uminom. Tawag nito sa akin. Salamat po, Papa. Sagot ko. Nilago ko na din ang baso ng alak na iniabot sa akin. Dito ka umupo, oh. Alok ng isa niyang kaibigan sa akin ng isang upuan. Tama, dumito ka muna. Natutulog naman siguro si Lisa. Oo pa, matutulog na daw siya nang iwanan ko. Mabuti. Si Heidi ba lumabas? Hindi ko napansin pa. Pasensya na pero parang hindi ako sang-ayon sa pagsagip niyo sa babaeng iyon. Hindi ko rin gusto. Kaso ay iyang asawa mo. Sobrang napakamaawain. Kaya hinayaan ko na lang. Alam mo naman na walang kapatid at walang ina. Kaya siguro siya ganyan. Siguro nga, Papa. Ani ko. Kung saan na napunta ang aming usapan, masasabi ko na mabuting leader ang aking biyanan. Lahat ng mga plano nito ay para sa ikakaunlad ng baryo. Masyadong napalalim ang aming usapan. Pasado 1:30 na nang maisipan kong umakyat para tignan ang aking asawa. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat ko nang makita ang isang nilalang na nakapatong sa aking asawa. Mabuti na lang at nasa focus pa rin ako. Umusal ako ng Latin na magpapapako sa nilalang kung saan siya naroon. Kaya hindi niya nagawang tumakas. Nakatingala lang siya sa akin at gulat na gulat. Sobrang nahabag ang aking kalooban sa sitwasyon ng aking asawa. Naliligo sa sariling dugo, wasak ang tiyan at nakadilat ang mga mata. Habang ang nilalang ay tila tuwang-tuwa na nilalamon ang lamang loob ni Lisa. Hayop ka! Galit na sigaw ko. Sumigaw ako ng sumigaw. Ngunit alam kong hindi ako maririnig ng aking biyanan kasi sobrang lakas ng musika. Wala akong magawa kundi ang igapos ang nilalang. Mabuti na lang at nakahanap agad ako ng lubid. Sa galit ko ay kinaladkad ko ito patungo sa kinaroroonan ng aking biyanan.
Kahit nagmamakaawa ito ng gusto sa akin, ay hindi ako nakinig. Sobrang pagkamuhi ko rito at gustong gusto ko na nga itong patayin. Ano yan, Joffrey? Tanong sa akin ng aking biyanan. Papa, aswang ito at pinatay niya ang aking asawa. Pagkasabi ko nun, ay patakbong pumasok ng bahay ang aking biyanan. Doon ay naabutan niya ang anak niyang wasak ang tiyan at naliligo ng dugo. Nanginginig sa galit ang aking biyanan at agad nitong kinuha ang kanyang buntot pagi at bumalik sa kinaroroonan namin ng dalawa niyang kaibigan. Nasa kamay ko pa rin ang nagmamakaawang aswang. Ngunit kahit anong gawin niyang pagmamakaawa, ay hindi ko magawang maintindihan ang kanyang ginawa. Gusto ko na siyang patayin. Nang makalapit si Papa, ay walang preno nitong pinaghahampas ng buntot pagi ang aswang. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nawala ng malay. Ikulong mo yan sa basement, Joffrey. Malalaman natin kung sino ang hayop na yan bukas. Utos sa akin ng aking biyanan. Agad ko yung sinunod. Dinala ko ang katawan na iyon sa basement ng bahay ng aking biyanan. Isang mapait at masaklap na karanasan. Nairaos nga ang masayang kapiyastahan ng baryo, ngunit nawala naman ang aking asawa. Sinisisi ko ang aking sarili. Kung hindi ko siya iniwan, tiyak akong buhay pa ang asawa ko. Hindi na sana ako nadala pa sa alak. Inisip ko sana ng gusto ang kanyang kalagayan bilang buntis. Siguro buhay pa siya ngayon. Kasama ko pang nagising kinabukasan. Niligpit namin ng aking biyanan ang bangkay ng aking asawa. Binalot ng kumot ang wasak nitong katawan. Kinabukasan ay maaga kong pinuntahan ang basement. Nagulat ako nang mapagsino ang babaeng nakabaluktot ng higa sa sahig. Nanginginig sa ginaw at sobrang init ang buong katawan. Marahil ay epekto iyon ng buntot pagi. Hayop ka, Heidi. Ikaw ang aswang. Galit na sigaw ko. Umiyak ito at tahimik pa ring ikinukubli ang muka. Hindi mo na kailangang itago iyang pagmumukha mong makapal na hayop ka. Halimaw. Pagkatapos naging mabuti sa iyo ng aking asawa, iyan ang igaganti mo. Sino ang halimaw na iyan, Joffrey? Biglang tanong sa akin ng aking biyanan. Papa Julio, ang walang hiyang si Heidi. Siya ang demonyong aswang. Sagot ko. Hindi ko na mapigilang maiyak sa galit. Patay na rin sa sarili ko. Galit at sinisi ko ang aking sarili. Habang buhay kong uusigin ang aking sarili dahil wala akong kwentang asawa. Hindi na kontento ang aking biyanan sa ginawa niyang paghampas kagabi dito ng buntot pagi. Inulit niya ng inulit iyon at halos paralisahin na ang buong katawan ni Heidi sa sobrang sakit. Subalit walang may nakaramdam ng awa, isa man sa amin ni Papa. Parang pagkamuhi lahat ang bumabalot sa aming puso. Mamamatay ka na! Sigaw ng aking biyanan. Umikit ito at napaluha. Alam kong nagsisisi rin ito, subalit sobrang huli na ang lahat. Dahil sa araw ding iyon, dadalhin na sa huling hantungan ang katawan ni Lisa. Pa, patawarin mo po ako. Kasalanan ko po ang lahat. Sana hindi ko iniwan si Lisa. Kahit anong gawin kong pagsisisi sa aking sarili, hindi ko na maibalik pa lahat. Umiiyak na wika ko. Alam kong hindi mo kasalanan lahat, kaya wala kang dapat nasisihin. Hindi mo naman ginustong mangyari iyon, kahit ako naging panatag. Dahil nasa loob ng bahay ko, iyon pala ay pinatira natin ang isang demonyo na siyang wawasak sa masaya nating tahanan. Umiiyak din na wika ni Papa. Unang pagkakataon ko siyang nakitang nasaktan at umiyak.
Gusto kong durugin ng pinong-pino ang katawan ni Heidi. Kung magiging bawas lang iyon sa galit namin sa babaeng iyon. Patawarin niyo po ako. Sinadya ko talagang magpaawa kay Ate Lisa dahil punteriya ko ang batang nasa kanyang tiyan. Nagtagumpay ako. Hindi ko inisip ang maging kahinatnan. Mamamatay akong kinasusuglaman. Umiiyak na wika ni Heidi. Hayop ka, Heidi. Sana man lang naisip mo ang kabutihan na pinakita sa iyo ni Lisa. Magiging marangya ang pamumuhay mo kasama namin. Ang dami niyang gusto pang gawin, hindi lang sa iyo kundi sa buong baryo. Pangarap niyang sumunod sa aking yapak bilang kapitan del baryo. Ngunit paano niya magagawa? Dahil sa kademonyohan mo, Heidi. Galit na sigaw ni Papa. Hindi ko na ito maawat. Hinampas niya ng hinampas ang dalaga. Hanggang sa tuluyan na itong maputulan ng hininga. Sabay na itong inilibing sa aking asawa. Wala nang lamay pa. Ayaw ni Papa na maikalat pa ang kwento. At ayaw rin niyang araw-araw na nasasaktan. Habang nakikita ang mukha ng kaawa-awa kong asawa. Ilan lang din ang nakakaalam na patay na si Lisa. Ang daming nag-aakalang buhay pa ang aking asawa. Tuwing may nagtatanong kung nasaan ito, ang sagot ng aking biyanan ay nasa ibang bansa. Gusto ko sanang lisanin ang lugar, ang kanilang bahay, ngunit ayaw ng aking biyanan. Mas lalo raw siyang malugmok sa kalungkutan kung iiwanan ko siya. Kaya kami ang magkasama hanggang sa kanyang pagtanda. Matapos pala ng termino niyang iyon, nang namatay ang aking asawa, ay hindi na siya tumakbo pa sa pagiging kapitan del baryo. Inasikaso namin ang kanyang malawak na palayan hanggang sa inutusan niya akong mag-asawang muli. At ituturing pa rin daw niyang apo ang magiging anak ko. Noong una ay tumanggi ako. Ngunit pagkalipas ng isang dekada, ay nakatagpo ako ng babaeng nagpatibok ng aking puso. At sa pagkakataong iyon, ay hindi na ako nag-aalanlangan. Naipakilala ko siya sa biyanan at masaya rin ito sa amin. Nagpakasal kami hanggang sa nagkaanak ng dalawa. Ang dalawa kong anak ay minahal niya ng totoo. Hanggang sa mamatay siya at pinamana sa akin ang kanyang bahay at mga lupain. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang sa aking kamatayan. Mapagbalang araw mga kaswang, lalo na sa ating buting narrator o tagabigay ng buhay sa aming mga liham sa imbilang ito. Salamat at sa mahabang paghihintay ay sa wakas ay nabigyan na rin ng buhay ang kwentong karanasan ko patungkol sa aswang. Baliktanaw noong taong 2005. 15 anyos ako at nasa ikatlong baitang ng mataas na antas ng paaralan. Na mga panahong iyon, walang ibang kinasabikan ang taong baryo, kundi araw ng piyesta. 3 araw lang sa loob ng isang taon iyon. Ngunit magiging masayang alaala sa karamihan. Madalas din ay kasawian ng iilan. Gayunpaman, sumatotal ay masayang araw pa rin para sa lahat. Nakalimutan ko nga palang magpakilala. Bago ako makalimot ay gusto ko nga palang magpakilala. Ako po si Nonoy ng Negros. Kagaya ng iba, may karanasan din po akong kahirap makalimutan at tumatak na sa aking buhay. Nagbibinata kaya nagmamarunong. Hindi nakikinig sa pangaral ng mga magulang. Hindi nga nagpapaalam sa mga magulang kung saan ako gustong pumunta. Araw-araw mas gusto ko ay laging kasama ang barkada. Mas natutuwa at masaya ako kapag kasama ang barkada kaysa sa bahay na laging trabaho at amang galit ang aking makakaharap. Ayaw ko noon ang inuutosan. Ayaw ko ng pinagagalitan.
Nagre-rebelde ako, Sir Casper. Sinisisi ko ang aking inay kung bakit kami mahirap. Hindi niyo sana ako pinanganak pa kung uutusan niyo lang din ako sa maraming trabaho. Bulyaw ko noon sa aking ina. Hindi ko napansin na dumating na rin pala ang aking ama. Ganyan bang ituring mo ang iyong ina? Ikaw pang sumisigaw sa kanya. Ilang ulit na kitang pinagsabihan, Nonoy. Ulit-ulit na lang. Galit na wika ng aking ama. Hindi ito nakapagbigil at nilapitan ako para bugbugin. Pinagsusuntok ako sa balikat dahil sa sobrang galit nito. Pagkatapos ay pinalalayas ako nito at ayaw na akong makita pang muli sa bahay. Sinubukan pa itong pigilin ni nanay, subalit mas nagalit pa ito. Kailangang matuto ng anak mo, mahal. Kung ikukonsunti mo ang ganyang ugali niya, lagi ka na lang din niyang paiiyakin. Kaya isa lang ang desisyon ko, ang lumaya siya sa pamamahay ko. Kaya ikaw, alis! Sigaw nito. Wala akong magawa kundi ang bumaba ng hagdan. Bit-bit ang lumang alporas na may lamang iilang damit na siyang aking bihisan. Isa lang ang pwede kong lapitan, ang aking barkada. At kaklase na kagaya ko ay rebelde rin sa mga magulang. Gusto lang naman namin na sana ay pinanganak ng tulad ng ibang bata na sobrang sarap ng buhay. Lahat ng gusto nakukuha. Hayaan mo na. Sama tayo mamaya. Punta tayo sa piyesta sa baryo nila Goryo. Siguradong may inuman doon. Hayaan na natin iyang mga magulang nating mga walang silbi. Wika ni Gio. Isa sa aking mga pariwarang barkada. Galit din ito sa mga magulang dahil walang oras sa kanya. Ang matina nito ay nasa abroad. Madalas nga siyang may pera pero hindi rin niya maramdaman na may mga magulang siya. Para kaming rebelde. Iba-iba ang kwento ng buhay. Kaya sa kanya ako kumapit. Dahil alam kong kapag sa kanya ay hindi ako magugutom. Isang hiling lang niya sa kanyang mga magulang ay nandyan agad. Ako kahit luluha pa ako ng dugo, kahit 10 piso ay hindi ako bibigyan. Pagdating namin sa baryo Bato, ay diretso kami sa bahay ng aming kaibigan. Katulad ng dati, laging inuman ang gawain kapag nagkakasama-sama. 5 kami lahat at si Gio lagi ang taya pagdating sa bayarin. Siya lang ang hindi nauubusan ng pera sa aming 5. Kung doon kaya tayo sa kanila Lito magiinuman, tiyak maraming handaan doon. Suwestyon ni Goryo, ang may-ari ng bahay na aming napuntahan. Bakit kung dito pala sa inyo? Tanong ko. Kulelat walang handa si mama. Paano? Nag-aaway na naman sila ni Papa. Pero kwento-kwento sa ating eskwelahan, di ba? Aswang ang lahi ni Lito. Kaya dito na lang tayo. Mamaya magiging kwento pa tayo. Nagpapaniwala ka naman, Nonoy. Walang aswang Hindi totoo ang mga aswang. Sabat naman ni Gio. Wala akong magawa. Nag-iisa ako. Marami sila. Kaya ang katapusan ay iyon na nga. Natagpuan namin ang aming mga sarili na nandun na sa bakuran ng bahay nila Lito. Masayang nag-iinuman kasama ang iba pang mga kalalakihan. Mga pinsan daw iyon ni Lito. Sa kabilang banda ay mga tiyuhin at lolo ni Lito naman. Medyo kinakabahan ako sa hindi ko alam na dahilan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako komportable sa pamamahay na iyon. Basta kung titigan ko sila sa kanilang mga mata, ay parang bigla na lang silang yuyuko. May napansin ka ba, Goryo? Bulong ko sa isang kabarkada na malapit sa akin. Hindi na kasi ako mapalagay hanggat hindi ako makakuha ng reaksyon mula sa iba. Anong napansin mo? Tignan mo ang mga pinsan ni Goryo. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata.
kapag tinitigan. O ngayon, anong mayroon kapag ganon? Ang sabi ng lolo ko noon, kapag ganon ang taong nakakasalubong natin, ibig sabihin ay aswang sila. Sus, tumigil ka. Huwag mong takutin ang sarili mo, Nonoy. Nandito tayo para magsaya, hindi magtakatan. Hindi na lang din ako umimik pa. Hindi na ako nagpagbulungan ng mapansin na pasulyap-sulyap sa amin si Lito. Patuloy ang inuman hanggang sa maubos namin ang 3 bote ng hard drinks. Medyo may tama na sila ng inumin. Samantalang ako ay hindi pa. Walang panama sa akin ang alak dahil sa aming lahat, ako ang mahirap lasingin. Pagdating sa sayawan ay disco agad ang aming request sa operator. Walang kapagurang indakan. Sobrang saya ng buong barkada. Akalain mong walang problema ang pinagdadaanan. 2:00 ng madaling araw nang magdesisyon kaming umuwi na. Sa kanila Lito tayo makitulog, tol. Ang layo pa kaya kung uuwi tayo sa baryo natin? Wika ni Gio. Ayos lang naman siguro. Magkasama naman tayo, di ba? Wika ko sa kanya. Masama pa naman ang pakaramdam ko sa mga lahi ni Lito. Bahala ka kung gusto mong umuwi basta kami ay matutulog na sa bahay nila Lito. Nakakaantok na. Ang layo pa ng bahay. Wika pa rin ni Gio. Kaya napilitan akong sumama. Doon nga kami bumalik sa bahay nila Lito. Habang naglalakad sa daan, ay hindi napigil ni Lito na mapatanong. Bakit parang biglang naging mailap ka sa akin? Wala naman. Mabait ka naman sa akin. Huwag mo kong alalahanin. Hindi lang ako sanay na makitulog sa ibang bahay. Palusot ko. Mukhang naniwala naman ito. Ngunit hindi ko alam kung sigurado bang naniwala nga ito sa sinabi ko. Pagdating namin sa bahay ay nahati kami sa 2. Si Gio at ako ay sa kubo, samantalang silang 3 ay sa loob ng bahay. Kita mo na, sobrang komportable tayong matulog dito dahil 2 lang tayo. Wika ni Gio. Sana dito na lang din pinatulog sina Leon at Goryo. Malawak naman itong kubo ah. Hayaan mo na, baka ayaw tayong masikipan para komportable tayo sa pagtulog. Inakabahan ako eh. Ayan ka na naman, Nonoy. Matulog na tayo dahil sobrang inaantok na ako. Buti nga nawala yung tama ng alak. Hindi tayo naghapunan, hindi ba? Nagugutom ako. Bahala ka dyan, Nonoy. Ang dami mong reklamo. Matutulog na nga tayo eh. Inis na wika ni Gio. Hindi na rin ako umimik at sinubukang ipikit ang mga mata. Ngunit hindi ako dinadapuan ng antok. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako mapalagay sa mga sandaling iyon. Tinawag ko muli si Gio ngunit tulog mantika na ito. Habang nagmamatsyag sa paligid, nagulat ako nang biglaang may dumapo sa bubong ng bahay. Hindi yun ibon dahil sobrang laki ng pagaspas. Pinagbag ko pa ang aking likod na nahulugan ng mga tuyong dahon ng nipa mula sa bubong. Si Gio ay wala man lang naramdaman. Ilang sandali pa ay humuni ng mabangis na kikik ang nasa bubong. Naalarma ako dahil ang paligid ng kubo ay berha na kawayan na may malalaking butas. Kita sa labas kaming nasa loob at hindi nga ako nagkamali dahil bigla iyong bumaba sa bakuran. Patungo ito sa amin sa kubo kaya nagkunwari akong tulog. Hindi ako gumalaw. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi mawari. Paikot-ikot ang nilalang sa buong paligid. Mas lalong naging mabangis at tila sa akin lang nakatitig sa pagkuwari ko lang. Nagulat din ako nang biglang may narinig akong huni sa ibang sulok. Maging sa bahay nila Lito na nasa tapat lang ng kubo kung saan kami natutulog. Hindi isa, hindi rin 2, kundi marami.
Gusto kong gisingin si Gio, ngunit natatakot akong gumalaw. Baka nakasili pala sa akin ang nilalang. Ilang saglit pa ay narinig kong may nagsisisigaw sa loob ng bahay. Parang kay Goryo yon. Kinabahan ako ng sobra. Mabuti na lang at naisarado ko ng maayos ang pintuan. Sinisiguro kong nakapulupot ng ilang beses ang kadena at ikinandado sa loob. Nanindig ang aking mga balahibo nang marinig ang sigaw ni Goryo. Humihingi ito ng tulong. Sa pagkakataong iyon ay ginising ko na si Gio. Ayaw pa nitong magising kaya kinaskas ko ito ng kinaskas. Hindi ko tinigilan hanggat hindi ito nagising. Noonay naman inaantok ako. Tutulog lang natin. Hindi mo ba narinig? Ang alin na naman? Tanong niya. Ngunit ang biglang mas lumakas pa ang sigaw ni Goryo, ay naidilat nito ng malaki ang mga mata. Si Goryo ba yun? Tanong nito. Oo, tama ka. At pagramdam ko ay may hindi magandang nangyayari dito. Wika ko. Biglang naghunihan muli ang mga kikik sa buong paligid. Mas lalong nagising ang diwa nito nang marinig iyon. Sabi ko na sa'yo, di ba? Talagang angka ng aswang si Lalito. Wika ko. Anong gagawin natin? Baka hindi na tayo makakauwi ng buhay nito. Takot na wika niya. Kaya nga, ngunit hindi maaari. Kailangan nating maging matapang. Kailangan nating gumawa ng paraan upang makatakas dito. Sabi ko. Hindi tayo tatakas. Dito lang tayo hanggang sa pagsikat ng araw. Wika ni Gio. Kapag lalabas tayo sa kubong ito, tiyak na hindi na tayo aabot pa sa bahay ng buhay. Kaya dito na lang tayo. Dagdag pa niya. Napag-isip-isip ko. Mukhang tama ang desisyon ni Gio. Walang kasiguruhan ang aming buhay. Oras na lalabas kami sa kubong iyon. Ilang sandali pa ay nakita na namin ang apoy sa kusina ni Lalito. 3:00 ng madaling araw ay magluluto ang mga magulang nito. At mula sa kubo ay makikita ang isang malaking kaldero na isinalang sa malaking apoy. Maririnig pa rin ang ilang huni ng kikik mula sa paligid. At kita mula sa kubo ang isang lalaking nakatalikod at naghihiwa ng tila malaking karne. Dinig mula sa kubo ang ingay ng bawat paghiwa ng karning iyon. Kinilabutan ako at kasabay ang mabilis na kabog ng aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang kaba na aking naramdaman. Naalala ko ang sigaw ni Goryo, ang nakakaawa niyang hiyaw na tila sinasaktan. Nunoy, mukhang totoo ang hinala mo talaga. Bulong sa akin ni Gio. Sabi ko kasi sa iyo, kinakabahan lang ako para sa kanila ni Goryo. Sagot ko naman. Yun din ang inaalala ko. Mabuti na lang at hindi tayo inatake dito. Patuloy kaming ng batsyag. Wala namang ibang ginawa ang mga nilalang kundi magpaikot-ikot sa kubo. Mag-aalas 5:30 nang makita namin mula sa maliit na butas ng kawayan si Lito na papalapit sa aming kinaroroonan. Kinurot ko si Gio sa kanyang puwetan, sabay bulong. Ipikit mo ang iyong mga mata. Kunwari tayong tulog. Bulong ko sa kanya. Hindi na ito sumagot at sinunod na rin ang aking utos. Maya-maya pa ay narinig namin ang pagtawag niya sa aking pangalan. Ganoon din si Gio. Hindi ako kumilos. Kunwari ay tulog mantika pa rin kami. Inilampag nito ang kadena sa pintuan, kaya bumangon ako. At kunwari pa rin nakapikit ang mga mata. Tsaka lang din tumihaya si Gio. Nang tignan ko siya ay biglang nagtama ang aming paningin. Nag-uusap kami mata sa mata. At himalang nagkaintindihan naman kami. Handa na kaming magkunwari na inosente sa harap ni Lito. Ako ang unang tumayo at nagbukas ng pinto. Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Tanong nito. Oo naman Lito,
Abay, walang lamok dito sa loob ng inyong kubo. Talagang napahimbing ang tulog namin ni Gio. Sagot ko. Sila Goryo, hindi pa sila nagigising? Tanong ko ulit. Naku, kanina pa sila umuwi. Pinagkape nila nanay at tatay ayaw. Nagmamadali. Hinayaan na lang namin. Sagot nito. Kaya nagkatinginan kaming muli ni Gio. Imposibleng hindi kami gigisingin na mga iyon. Ngunit tahimik lang kaming bumaba. Pinatawag kayo nila nanay at tatay. Sabay na tayong lahat na magkape at mag-almusal. Wika nito. Nako, hindi kami nagkakapilito eh. Salamat na lang. Tsaka, maaga pa ito para mag-almusal. Agad na sagot ko. Naku, alin mo na kayo sa loob. Naghihintay sila nanay at tatay. Napilitan kaming sumunod dito. Hindi ko alam kung anong idadahilan namin. Pero wala talaga akong balak na kumain at magkape. Alam kong mga aswang ang kanyang lahi. At takot akong mahawaan. Alam kong ganon din si Gio. Pagkarating namin sa kusina ay naroon na nga ang pamilya niya. Matamis ang ngiti ng kanyang ina sa amin. Halika kayo mga pogi naming panauhin. Magkapisa mo. At mag-almusal. Madamo dia ulam at inahanda namin ito para sa mga bisita. Wika ng ina ni Lito. Naku po nay, pasyensya na po pero hindi kami nagkakape. Tsaka masyadong maaga pa para sa almusal. Tsaka parang may hangover po kami. Parang wala talagang ganang kumain. Kaya kung maaari lang po, baka pwede na kaming magpaalam na umalis na. Sagot ko naman. Nako, kahit konti lang. Pamimilit ng ama ni Lito. Mamayang gabi na lang po ate. Kuya, babalik naman kami dito mamayang gabi. Mamayang gabi pa ang highlights kaya tiyak akong masaya. Dito na lang din kami maghahaponan. Sagot naman ni Gio. Aasahan ko yan ha. Sige, mag-iingat kayo. Sagot ng ama ni Lito. Doon lang kami pinayagan na makaalis. Halos lakad takbo na kami hanggang sa makalayo sa bahay na iyon. Wala kaming balak na bumalik pa. Hindi na mauulit ang isang gabing bangungot na iyon. Sa bahay lang ako ni Gio nakatambay. Hindi naman ako makauwi sa bahay dahil pinalayas na ako ni Papa. Nakatulog kaming muli at nang magising kami ay isang masamang balita ang bumungad sa amin. Mga 3:00 iyon ng hapon ang sabihin ng lolo ni Gio ang nangyari sa kanila ni Goryo. Alam niyo bang natagpuan ang mga katawan ni Goryo at Leon sa sapa ng Sitio Bato? Nagkatinginan kami ni Gio nang sabihin iyon ng kanyang lolo Dado. Paano sila nalunod sa hanggang tuhod na tubig? Nakakapagtaka lang kung bakit may mga naisukang mga buhangin. Napakadaming buhangin. Ang sabi ng iba ay baka hindi nila iyon tunay na katawan. Pinalitan ng aswang. Ang tunay nilang katawan ay naging karne na ng aswang. Marami pa namang naninirahan ng mga lahing aswang ang Sitio Bato. Mahabang litanya ni Lolo Dado. Nagkatinginan kami ni Gio. Hindi imposible. Ngunit wala kaming lakas ng loob na magsalita. Bukod sa natakot kami sa angkan ni Lito, baka wala ring maniniwala. Nang makaalis na ang lolo ni Gio, ay tsaka lang siya nagsalita. Buti na lang hindi tayo kumain. Kung nagkataon ay nakakain sana tayo ng karne ng ating mga kaibigan. Wika ni Gio. Pareho tayo nang iniisip, tol. Sagot ko. Hindi kami maaaring magkamali, ngunit wala kaming patunay. Kaya hindi namin mabigyan ng hustisya ang aming mga kaibigan. Siguro ang nasa taas na ang bahalang magparusa. Iyon talaga ang karanasan na hindi ko malilimutan. Sa ngayon, pareho kaming construction worker ni Gio.
Wala na akong balita sa aking pamilya. Samantalang si Gio ay tuluyan na ring pinabayaan ng kanyang ama at ina. Simula nung mabalitaan ng mga ito na hindi na pumapasok si Gio sa pag-aaral. Pareho din kaming hindi nag-asawa. Wala eh. Paano ay wala kaming matinong trabaho. Nalulong na rin kami sa inom. Kaya walang babaeng matino na nagmamahal sa amin. Hanggang dito na lang ang ibabahagi kong kwento, Sir Casper. Sana maging aral ito sa mga kabataan ngayon. Kawawa talaga ang taong walang pinag-aralan at matigas ang ulo. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga nakikinig ng inyong channel. Sana isa itong liham ko na mabubuksan at mabibigyan buhay. Isa rin ako sa mga tahimik na nag-aabang ng mga bagong lapag na kwento sa impilang ito. Mabilis sana akong ibahagi ang aking karanasang ito. Ngunit napag-isip-isip kong maging isang babala rin ito sa mga tao. Lalo na sa mga kabataan. At lalong-lalo na uso na naman ngayon ang mga piyestahan pagkatapos ng mahabang pandemya. Sa maniwala kayo at sa hindi, maniwala na lang kayo. Mas marami ang mga aswang ngayon kaysa noong unang panahon. At ang mga aswang ngayon ay naa-adapt na rin ang makabagong panahon. Maingat na sa mga kamera, lalo na sa mga nagkalat na mga CCTV sa mga paligid. Umpisahan ko na po ang kwento. Ako po pala si Jory at isang binata. Madalas talaga tayo mga kalalakihan ay nahihilig na makikipagsapalaran ng inom sa ibang mga baryo. Masarap kasi sa pakiramdam na kahit saan ka magpunta ay marami kang kakilala at kaibigan. Mahilig talaga ako sa mga kaibigan at ang mga kwento tungkol sa aswang. Hinding-hindi ko iyan pinapaniwalaan noong araw. Hanggat hindi ko talaga maaaktuhan ang ganyang nilalang ay hinding-hindi ako maniniwala. Isang araw noon, araw iyon ng linggo. Walang trabaho at highlights ng kapiyastahan sa nasabing sityo. Pinakadulo na iyon ng baryo. Medyo kaunti lang ang kabahayan, ngunit alam naman nating mga Pinoy na kahit maliit na sityo at kaunti ang populasyon, kapag pagdating sa piyesta ay tiyak na dadami pa rin ang mga populasyon. Dahil maraming karatig baryo ang gustong makipagsapalaran, lalo na sa larangan ng sabong. May ipon din ang tigbebenteng entrance fee sa sayawan at malaking tulong iyon sa pondo ng baryo. Mamaya ha, sama tayo sa sityo Bukawi. Tiyak akong maraming tagay na naman ang naghihintay sa atin doon. Iyaya sa akin ni Berto. Kasama ko sa paggagapas ng tubo. Dito sa amin ay isa ito sa pangunahing hanap buhay ng mga tao. Nako, paniguradong hindi tayo makapagtrabaho kinabukasan nito. Sagot ko. Ayos lang, wala naman tayong binubuhay. Ano ka ba? Binata tayo kaya karapatan nating magsaya. Dahil malay mo bukas, makakahanap na tayo ng ating mapapangasawa. Wala na tayong panahon pa para magsaya. Sabagay, Roberto, narinig mo na ba ang haka-haka tungkol sa Sitio Bukawi? Hindi ba't sabi ng karamihan ay baluarte ng mga angka ng aswang ang lugar? Ayan ka na naman, Jory. Nagpapaniwala ka na naman sa mga yan. Hindi mo dapat paniwalaan ang mga ganyan. Hindi sila totoo. Maniniwala lang akong na may aswang kapag nakikita kong may pasang bangkay na tao o biktima ang mga iyon. Hindi na lang ako umimik. Siguro nga hindi. Hindi ko rin naman lubos na pinapaniwalaan ng ganong kwento noon. Kinagabihan, malayo pa lang ay dinig na ang magagandang saliw ng musika. Naglalakad pa lang ay napapaindak na ako sa saya. Pagdating ay diretso sa sayawan na. May isang oras lang yata kami doon dahil nag-aaya na naman si Berto para mag-inuman. Hindi iyon malayo sa sayawan. Nasa gilid lang iyon at kita pa rin sa aming kinaroroonan
ang mga nag-iindakang mga kadalagahan at binata. Habang tumatagay ay pasulyap-sulyap sa akin ang matandang tendera ng lambanog. Maraming inumin ang binebenta. Ngunit iyon ang napili namin dahil bukod sa natural ay hindi nakakasira ng atay at kidney. Hindi ka rin malalasing agad. Totoo ba yun? Di nakakasira ng atay at kidney? Ang gwapo mong binata, siguro masipag kang magtrabaho. Uwi ka nito. Nako, oo naman lola. Pareho kami niyang mga masisipag. Paggagapas ng tubo ang aming trabaho. Singit bigla ni Berto. Nako, mas lamang nga lang siya ng maraming paligo kaysa sa iyo. Nakatawang wika ng matanda. Alam niyo kasi, may maganda akong apo. Reto ko sana sa iyo. Maganda ang apo kong iyon. Sobrang ilap nga lang sa mga tao. Uwi ka pa ng matanda. Nako, yari tayo dyan lola. Hindi pa natin kayang bumuhay ng pamilya eh. Paggapas lang ng tubong trabaho ko. Paano naman kapag wala ng gapasan? Hindi gutom ang aabutin ng aking pamilya. Uwi ka ako. Walang problema kapag mapangasawa mo ang aking apo. Alam mo ba yon? Nako, malawak ang aming sakahan. Tsaka kung sa ulam naman. Nako, walang problema sa amin yan. Nakangisi nitong wika. Nagkatinginan kami ni Berto. Nakangiti rin ang lokong nakatitig sa akin. Parang botong-boto si Lola sa'yo, Jory. Kilalanin mo ang apo ni Lola. Maswerte ka kapag ganito. Paiba din kapag ang swerte na ang lumalapit sa'yo. Nakatawang wika ni Berto. Nailing lang din ako sa panunukso sa akin ni Berto. Ilang sandali pa ay may palapit na isang babae sa amin. Nakasaya ng mahaba at nakadamit na hanggang sa siko. Mahaba ang buhok na nakaipit pa itaas. Sa matandang tendera ng lambanog ito nakatingin, malayo pa lang. Alam ko na agad na ito ang kanyang sinasabing apo. Nailang tuloy siyang bigla. Ito na pala ang apo ko. Halika apo. May mabait na binata akong nakilala dito. Wika ng matanda. Naku po, Lola Tinay, ano ba yung pinagsasabi mo? Kumain ka na nga lang ng hapunan. May dala ako para sa'yo. Wika ng dalaga. Mamaya na ako kakain. Nako, ano nga ang pangalan mo, Pogi? Tanong niya sa akin. Jory po. Nahihiyang sagot ko. Nako, Jory. Ito ang sinasabi ko sa yung apo ko. Siya si Cassie. At alam mo bang edad 21 na siya, ngunit hindi pa niya naranasan magkaroon ng nobyo. Kwento ng matanda. Lola naman, ano ba yan? Bakit apo, maganda ka rin naman? Saka yung kaedaran mo may 3 anak na pero ikaw, wala ka pa ring nobyo. Kaya ako nang maghahanap para sa'yo. Lola, nakakahiyan naman. Pasyensya na po kayo. Nahiyang sambit ng dalaga. Hindi ito makatitig ng diretso sa mga mata ko. Sa utak ko ay baka nahihiya lang ito dahil sa pinaggagawa ng kanyang lola. May iniabot sa akin ng matanda. Nag-aalangan ba akong abutin iyon? Habang si Berto ay tila nagsiselos sa magandang trato sa akin. Pinapakita talaga nito na gustong gusto ako nito kaysa kay Berto. Ito apo, tikman mo. Masarap ito. Lambanog na may tabliya. Espesyal ito sa amin. Wika ng matanda. Alanganin man ay tinanggap ko na lang din. Ayaw kong mas lalong mapahiya ang dalaga. Totoo nga ang sinabi ng matanda. Napakasarap. Naging binata na ako ay noon ko lang natikman ang ganoon. Gusto kong ibahagi iyon kay Berto, ngunit nahihiya ako. Paano ay nakatingin sa akin ang maglola? Kaya inubos ko na lang din dahil masarap naman. Ang tawag pala doon ay kinutel. Tuloy ang mahabang inuman at nasa harap ko lang ang dalaga. Halatang may gusto rin sa akin.
Ngunit napakabaho niya. Ang ganda niya ngunit kakaiba ang amoy. Nakakadismaya, kaya nakakawalang gana. Nang mag-umaga na, ay tila may tama na rin ako ng iniinom naming lambanog. Paramdam ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Sa utak ko ay dahil lamang iyon sa lambanog. Dahil doon na inaya ko na sa Berto na umuwi na. Nako apo, balik ka dito ha. Nasa likod nitong sayawan ng aming bahay. Dalawin mo itong apo ko. Hirit pa ng matanda. Opo, Lola. Pangako ko na walang kasiguruhan. Medyo wala na rin sa focus ang utak ko dahil sa kalasingan. Darating sa bahay ay hindi na ako natigil sa pagsusuka. Mabuti na lang at nagising si nanay. Inasikaso niya ako kahit pa nagbubunga nga rin ng sobra. Ayan, hindi pa rin nadadala kasi naman matigas ang ulo. Hay nako Jore, mag-asawa ka na lang kaya para may mag-alaga sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagiging lasinggero mo. Matanda na ako Jore, hindi ko na dapat obligasyon na alagaan ka. Litanya ng aking ina. Nanay naman, masyado pang maaga para mag-asawa. Maaga? 30 ka na? Anong pakiramdam mo? 15 anyos ka lang? Diyos ko Jore, kung ganyan ka ay wala ring babaeng magmamahal sa'yo. Nanay, meron yan. Magtiwala ka. Meron. Wika ko. Sa daming beses kong nalasing, ay noon lang ako nakaramdam ng kakaibang pagkalikot ng aking tiyan. Nangihina na ako kaya naisipan ni nanay na paunumin ako ng mainit na tubig. Tsaka lang tila gumaan ang tiyan ko. Nakatulog na rin ako sa sobrang panghihina. Akala ko kapag nakatulog na ako ay magiging maayos na ang aking pagaramdam. Hindi pala. Dahil paggising ko ay nanghihina pa rin ako. Hindi na ako nasusuka ngunit may malagkit na bagay sa aking lalamunan. Pagaramdam ko ay may matigas ngunit maliit na bagay na nakabara na nararamdaman ko tuwing lulunok ako ng laway. Para iyong butil ng kanin na hindi mawala sa aking lalamunan. Pina-check up ako ng aking ina. Ngunit wala namang nakita na kung ano ang doktor. Maayos at normal lahat ng magpa-laboratorio ako. Pagkaramdam ko ay nilalamig ako sa katawan. Gayong wala naman akong lagnat. Pinainom lang ako ng dahon ng sambong ni nanay. Pagkaramdam ko kasi ay parang nilalagnat ako. At sabi ng nanay ay mawala lang iyon. Dalasan ko lang daw ang pag-inom ng sambong. Tiyak na gagaling agad ako. Ngunit hindi nangyari na naibsan ang aking nararamdaman. Sa paglipas ng mga araw ay halos palala ng palala. Hanggang sa ang payat ko ng tignan at nawala na ang dati kong kagisigan. Para bang tumanda akong bigla. Matanda na nga, mas tumanda pa lalo. Akala ko noon ay mamamatay na ako. Ngunit isang hating gabi ng kabilugan ng buwan, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit ang liwanag ng aking paningin. Kahit ang madilim na sulok ay maliwanag kong nakikita kung ano ang naroon. Bumangon ako para silipin ang napakatahimik na labas. Tulog na ang mga tao sa buong paligid. Muli akong sumilip sa labas. At kahit pa ang alagang biik ni nanay ay napakaliwanag tignan. Biglang nanuyot ang aking lalamunan at ang aking paningin ay nakapako sa biik. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa akin. Basta gusto ko lang lamunin ang biik dahil sobrang bango ng karni niya. Ang aming alagang aso ay tinitigan lang ako na tila ba nagtataka sa aking gagawin. Ngunit nang makita nitong nilapa ko ang liig ng biik, ay doon na ito walang tigil sa pag-alulong. Para bang iyak ito ng iyak din. Tila ba'y takot na takot ito sa aking ginawa. Hindi ako nagkamali dahil sobrang linamnam ng laman ng biik. Lalo na ang murang utak nito. Naiwan lang sa biik ang kanyang tiyan at mga paa. Pati mga buto ay naging pino.
Bumalik lang ako sa loob ng bahay nang maramdaman kong busog na ako. Nakatulog din ako nang nakangiti nang maramdaman na nawala na ang panghihina ng aking katawan. Kinabukasan, nagising ako sa pagsigaw ni nanay. Halos magwala ito dahil dalawang biik niya ang natagpuang wala ng buhay. Wasak ang tiyan at nilalangaw na dahil nagsimula ng mangamoy. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi kaya napatulala ako. Wala ako sa sarili na mangyari iyon at hindi ko maintindihan. Hindi ako lumabas ng kwarto. Naawa ako sa aking ina. Alam kong pinaghirapan niya kung paano padamihin ang kanyang alagang baboy. Makalipas ang mahabang katahimikan ay naramdaman ko ang nanay. Pumasok ito ng bahay at nakita kong diretso ito sa aking kwarto. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang aking mukha, mga kamay at damit. Puno ng mancha ng natutuyong dugo. Patakbo agad itong lumapit sa akin. Diyos ko, Jore, anong ginawa mo? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya agad sa akin. Hindi ako makasagot. Alam kong nawala ako sa sarili kagabi. Pero malinaw kong naalala ang lahat. Ikaw ang may gawa ng bagay na iyon sa ating alagang biek? Tanong ni nanay. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko po sinasadya eh. Diyos ko, Jore, isa kang yanggaw. Isang aswang. Nay, hindi na yata ako gagaling nito. Ang matandang nagbigay sa akin ng lambanog na may tsokolate. Alam kong siya ang may gawa nito, Nay. Humanda siya sa akin. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko kagad napansin ang bagay na iyan. Sana naagapan pa natin ng mas maaga. Umiiyak na wika ni nanay. Wala kang kasalanan, Nay. Kagagawan ko ito. Karma sa akin dahil sa obrang lasinggero. Kaya ito ang napala ko. Hindi, anak. Dapat dinala kita sa albularyo. Paninisi pa rin ng nanay sa kanyang sarili. Kahit pa alam ko sa aking sarili na ako ang nagkamali. Kung hindi lang ako mabarkada, hindi mangyayari sa akin ang ganito. Ngayon ay hunter na ako ng aking mga maging biktima. Kumbaga, master na ako nun. Nakakahawa sila ngunit kailangan kong gawin. Mas lalo akong manghihina kapag hindi ako makakain ng lamang loob. Gusto akong ipagamot ni nanay sa albularyo. Nay, ayaw ko. Mamamatay lang ako kapag gagawin mo yan. Mabilis na sagot ko. Natatakot akong may makakaalam na isa na akong aswang. Paano kung hindi na pala ako gagaling? Pwede papatayin ako ng albularyo. Dahil magiging salot ako ng lipunan. Yun agad ang aking naisip. Iyan ang pilitin ako ng aking ina na ipagamot ay lumayas na ako sa aming tirahan. Naganap ako ng trabaho sa lungsod at sa awa ng nasa taas ay kahit tagahugas ng plato sa isang karinderya ay nakapasok ako. Iyon nga lang at nagnanakaw ako ng karne ng karinderya para matugunan ang aking pangangailangan. Iyon na ang aking buhay. Sa paunti-unti ay naigamay ko na lahat sa aking pagkatao. Nailihim ko iyon ng maayos at ngayon ay medyo may edad na din ako. Ngunit alam ko kung paano itago ang aking katauhan. Naging matatag dahil sa dami ng aking napagdaanan ay nananatili pa rin akong malakas hanggang sa kasalukuyan. Yung matanda pala noon ay hindi ko na napuntahan. Hindi ko na inalam pa at natatakot na rin ako. Baka mabisto ako ng mga tao. Sa ngayon, medyo nangangalahati na rin ako sa mundong ito. At sana papala rin pa rin mabuhay ng maraming taon. At hanggang sa aking pagtanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat sa pagbibigay buhay, butihing narrator. Lubos na gumagalang, Jory, na kasalukuyang nasa Maynila ng Quiapo. Nagtitinda ng
Unang gabi ng piyesta. Magandang araw, Sir Caspar, at sa mga masusugod mong tagapakinig sa impilang ito. Ako nga pala si Miko, 35 anyos na. Kagaya ng marami ay may karanasan din po ako sa mga aswang, Sir Caspar. Naisipan ko ring ibahagi upang kapag mabigyan mo ng buhay, ay maalala kong muli ang nakakakilig. Ngunit puno ng pait na karanasan ko sa buhay noong aking panahon ng kabinataan. Piyesta ng mahal na patron ng San Benito sa aming baryo. Lahat ay masayang sinalubong ang unang araw ng kapiyastahan. Bilang isang tanod ng baryo, obligasyon naming panatilihin na maayos at tahimik ang daloy ng fiesta. Tungkulin namin iyon bilang mga tanod ng baryo. Kaya kahit nagdiriwang ay kargo pa rin namin ang katahimikan ng lugar o kapayapaan. Habang nag-iikot kaming apat ng aking mga kasamahan, ay may nadaanan kaming isang lalaki na nasa kalagitnaan ng edad. May kainuman ito sa isang mesa na tila ba nagbabangayan sila. Nilapitan namin para sawayin. Hoy, baka kung saan mapunta yung usapan nyo. Magsaya lang tayo. Wika ko. Lumayo ka. Huwag nyo kaming pakialaman. Galit na wika ng isa. Gusto lang naming maging payapa ang unang araw ng ating piyesta. Paano maging payapa kung buwasagolero kayo? Galit na wika ng isa kong kasama. Hoy, huwag mong taasan ng boses. Mabuti pa kami na lang dito ang mag-uusap-usap. Magronda na lang kayo. Utos ko sa aking mga kasama. Umalis sa mga ito kaya naiwan akong kaharap ang dalawa. Sa tansya ko ay magkapatid lamang ang mga ito. Dahil may hawig ang muka. Akmang kausapin ko na ang mga ito nang biglang nag-iba ang kanilang muka. Naging mabalahibo iyon. Nanlilisik at namumula ang mga mata. Napatras ako nang titigan ako ng mga ito ng masama. Huwag kang makisali sa amin. Problema namin ito. Huwag mong bulabugin ang aming mga plano. Galit na wika ng isa. Anong plano nyo? Ang mangbiktima ng mga inosente? Maawa kayo. Huwag kayong mangbiktima ng mga inosente. Pwede naman siguro mga hayop na lang, di ba? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong harapin sila. Hindi ako nakaramdam ng takot. Parang normal lang din sa akin. Dahil nasanay na akong nakagitna lagi ang aking buhay sa mga taong may hawak na mga itak dahil gustong magpatayan. Minsan pa nga ay baril, kaya wala na akong kinakatakutan pa. Ngunit napaatras ako nang humakbang papalapit sa akin ang dalawa ng sabay. Masama pa rin ang titig ng mga ito sa akin. Hindi ko alam kung nakatira ang mga ito sa sakop ng baryo. Dahil unang beses kong nakita ang mga pagmumuka ng mga ito. Hindi pa rin ako natakot. Nakipagtitigan pa rin ako sa mga ito. Hindi ako nagpapatinag. Wala akong ibang hangad kundi ang mapayapang piyesta sa baryong ito. Kaya huwag niyo akong tinatakot. Dahil hindi ako natatakot sa inyo. Wika ako. Wala rin kaming pakialam sa piyesta nyo. Ang amin dito ay pagkain. Narinig mo? Nandito kami para may pagkain kami ng aming angkan. At dahil ikaw ang lumapit, ikaw na lang ang gagawin naming pagkain. Wika ng isa. Sabay nila akong hinawakan. Doon lang ako biglang naalarma. Malangis ang kanilang mga kamay. Mabaho ng lumang langis. Hindi ako makawala sa kanilang mga kamay kaya nagsisigaw ako sa takot na noon ko lang naramdaman. Mabuti na lang at bumalik ang tatlo kong kasamahan na rumaronda. Alam kong narinig nila ang aking sigaw. Buti na lang at pabalik na sila ng mga oras na iyon. Mabilis akong binitawan ng dalawa. Para mga pusa akong tumalon. Takbo papalayo. Ayos ka lang ba, Miko? Bakit ka nagsisigaw? Tanong ni Rode. Ang katulad kong matandang binata rin. Hindi niyo ba nakita?
Pinagtulungan ako ng magkapatid na aswang. Anong aswang? Tanong ni Mang Fred. Isa rin sa aking kasamahan. Ano ba kayo? Yung dalawang lalaki na nagbabangayan kanina. Magkapatid sila. Magkapatid na aswang. Nako, Miko, iba na yan. Baka nagdodroga ka na. Wala kang kasama nang nagsisigaw ka. Anong ginagawa mo dito kanina? Tanong ni Mang Fred. Mang Fred naman, hindi ba iniwan niyo ako para kausapin ng dalawang magkapatid na yon? Sila ang kausap ko dito. Nagkatinginan silang tatlo na tila ba natatawa sa akin. Nakakadismaya subalit wala akong magawa. Ayaw nilang maniwala sa akin. Ay mabuti pa magpahinga ka muna, Miko. Mukhang masama ang pakaramdam mo. Wika ni Rode. Napamura ako sa sama ng loob ko. Ang tagal na naming magkasama bilang mga tanod. Magkasama sa inuman, sigarilyo at paghihit-hit ng marijuana. Yun balay. Ngunit alam nila na sa pagkakataong iyon ay hindi kami tumira. At hindi ako ang pasinuno sa bisyong iyon, kundi ang mismong si Mang Fred. Na noong mga panahong iyon ay uso dito sa amin. Maraming nagtatanim. Pero ngayon ay ewan ko kung meron pa. Halika na, Miko. Samahan na lang kita sa bahay niyo. Hayaan mo na lang sila. Alam kong hindi totoo ang bintang nila. Magpahinga ka na lang muna. Wika sa akin ni Rode. Sumama na lang din ako. Ramdam ko din na biglang bumigat ang aking pagkaramdam. Bala ko pa sanang mang-disco Ngunit hindi natuloy. Akala ko makakahanap na ako ng magiging kasama ko sa buhay. Masyado na ako malayo sa kalendaryo. Kailangan ko ding sanang makahanap ng makakasama habang buhay. Habang naglalakad pa kami pa uwi ng bahay, ay madadaanan namin ang diskuhan at nakahilerang inuman. Bigla kong nakaramdam ng panunuyot ng lalamunan. Tila iyon din ang naramdaman ni Rode nang nagkatinginan kami. Kaya nauwi sa yayaan ang balak niyang ihatid ako sa bahay. Pareho naman kaming walang asawa. Kaya may pera kami pareho. Walang alinlangan sa pag-order ng malamig na beer. At tila naibsa ng kaninang pamimigat ng aking katawan. Medyo may tama na ako ng alak ng mamataan ko. Ang kaninang magkapatid. Nakatayo mula sa di kalayuan. Nang makita nilang nakatingin ako sa kanilang kinaroroonan, ay bigla ang mga itong nagkubli sa dilim. Kinabahan ako bigla. Parang ako na ang punteriya ng dalawa. Ako ang kanilang sinusundan. Hindi ako maaring malasing masyado dahil tiyak na hindi ako makapanlaban. Oras na mawala ang aking katinuan. Hindi rin ako sigurado kung paniniwalaan ako ni Rode kung sasabihin ko ulit sa kanya. Anong tinitignan mo dyan? Order pa tayo. Wika ni Rode. Naku, lasing na ako. Ikaw na lang. Lasing? Ilang bote pa lang ang naubos natin ha. Wala ka ng pera. Akong bahala. Hindi, Rode. Hindi ako pwedeng malasing. Nakikita mo ba ang dalawang yan? Anong ko? Napakunot ang noo ni Rode. Wala itong may makita. Nailing pa ito sabay sabi na ihahatid na talaga niya ako. Dahil kanina pa ako nag-halusinate. Niwalaan mo ko, Rode. Hindi ako nag-halusinate lang. Hindi rin masamang pagkaramdam ko. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Hindi ito sumagot. Tumayo lang ito at walang imik na binayaran ang aming bill. Tahimik ito hanggang sa pag-uwi namin. Medyo malayo kami ng kaunti sa plaza. Madilim na rin ng kaunti ang nilalakaran naming daan. Nang biglang may humuning tiktik. Napalingon sa buong paligid si Rode. Pagkatapos ay napatitig sa akin. Narinig mo ba? Dalawa yan. Salita ng huni. Pinsan sabay. Sila yan. Ang kaninang nakaaligid sa akin. Sigurado ka, Miko. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Tingin ko may balak silang mambiktima ngayong gabi.
At dahil nasaway natin sila at ako ang nagpaiwan, ako ang kanilang napagdiskitahan. Hindi nila ako tinigilan kanina pa. Tignan natin kung susundan pa rin tayo ng mga yan. Hanggang sa marating natin ang inyong bahay. Anong gagawin natin? Tanong ko. Harapin natin sila. Hindi tayo matatakot sa mga yan. Sagot ni Rode. Patuloy kaming naglakad hanggang sa makalayo sa maliwanag na parte ng kalsadang hindi pa simentado noon. Pero may mga poste na ng ilaw. Papasok na kami sa madilim at makipot na daan. Malapit na rin iyon sa bahay namin. Nang biglang may tila bumagsak sa aming unahan. Nang pailawan iyon ng flashlight ni Rode, ay ganoon na lang ang gulat namin. Pula ang paris na mga mata nito. Parang sa paniki ang mga pakpak. Ngunit napakalaki. Matangkad rin iyon ng kaunti sa kanila. Yari tayo. Hindi naman ganyan ang mukha ng kaninang nakaharap ko. Mukhang mas mabagsik iyan. Wika ko. Sila pa din yan. Tiyak akong nag-ibang anyo lang. May kakayahan silang magpabago-bago ng anyo. Iyon ang kakayahan ng isang aswang. Wika niya. Biglang humuni ang nasa likuran namin. Pinailawan din iyon ni Rode. Naroon nga ang isang nilalang. Binitag nila kami. Napapagitnaan kami ng mga ito. Kaya hinanda ko na rin ang aking sarili. Sa pagkakataong iyon, tiyak akong mapapalaban kami sa mga nilalang na ito. Batuta lang ang meron ako. Hindi ko alam kung makakaya akong iligtas ng batuta ng tanod. Ngunit malakas naman ang aking loob. Hindi pa ako natinag sa mga kapahamakan na kinakaharap ko pa noon pa man. Kung mamamatay man ako ng oras, wala namang asawa at anak na naghihintay sa akin. Kaya ayos lang. Bigla ang mga itong umatake. Walang pag-alinlangan. Talagang ipinakita ng mga ito ang kanilang bangis. Napadikit ako sa likod ni Rode. Habang inihandang maging panangga ang hawak na batuta. Sige, lapit pa. Gigilitin ko iyang mga liig nyo. Wika na Rode. Nang matapang na sumugod dito ang nasa aming unahan. Halos sumabay rin ang kaharap ko mula sa aming likuran. Biglang uminit ang aking ulo. Kayong mga aswang kayo, hindi kami natatakot sa inyo. Sigaw ni Rode. Bigla kaming naging matapang. Sabay na sinugod kaming pareho. Iyon na lang ang gagawin naming mga alay sa aming tribo. Wika ng aking kaharap. Kung ganoon ay sa isang malayong kabundukan ang mga ito nanggaling. May isang tribo doon na nakatira. Hindi ko akalaing may mga tribo din palang aswang. Kaya pala, iba ang mukha nila. Hindi kami magpapatalo. Hindi kami papayag na gawing alay para sa kanilang tribo. Kaya nakipagbuno kami ng buong lakas. Hindi lang kami mabiktima ng mga ito. Napagtanto kong totoo ang mga haka-haka sa aming baryo. Tuwing kapiestahan ay may isang tribo sa pinakahuling sityo ng lugar ang nakikipagdiwang din kasabay. Ngunit nangunguha ang mga ito ng buhay. Dahil ang buhay na iyon ang siyang magpapabata sa pinuno ng tribo na siyang pinangamatanda sa lahat. Tuwing makakainom daw ito ng sariwang dugo at puso ng tao, ay bigla itong bumabata. Buong taon na itong maging malakas at dapat ay taon-taon ay walang palya ang pagbibigay dito ng alay. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang mamamatay ang inyong pinuno sa tribo. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga sasamang hangad. Ani ko habang nakipagbuno dito. Walang tigil ako itong pinaghahampas ng batuta. Madulas ang balikat nito at ang hirap hawakan. Kaya nahirapan akong hulihin ito. Napahayaw ako sa sakit nang bigla akong kalmutin. Natamaan ako sa dibdib. At huli na nang makapag-react ang aking katawan.
Tila't nuot sa loob ang sakit at hapdi ng sugat na iyon. Ngunit hindi ako nagpatinag. Kalmot lamang iyon. Masyadong malayo sa bituka. Tila bigla akong naging matapang nang makita ko ang umaagos na dugo sa aking dibdib. Ginanahan ako sa pakikipagbuno dito. Buong lakas kong pinukpok ang ulo nito nang hawak kong batuta. Sa sobrang lakas ng paghampas ko ay nabiyak ng pahati ang hawak kong batuta. Nanghina ito dahil sa ginawa kong pagpokpok. Kaya nakahanap ako ng pagkakataon para atakihin ito hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay. Kita ito ng kasamaang katunggali ni Rode. Tumigil ito sa pagkikipaglaban sa aking kasama at nakita ko na lang na may kung anong inusal ito. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong nawala kasama ang aking naging kaaway na nawala ng malay. Nasaan na sila? Gulat na tanong ko. Nakita mo yun, Miko? Bigla na lang silang naglaho. Uy ka ni Rode. Anong kapangyarihan ba ang meron sila? Hindi ko alam, Miko. May mga ganyan yata talaga ang uri ng aswang. Ngunit magmatsyag ka pa rin. Hindi natin alam, baka nasa paligid lang natin ang mga yon. Ang hapdi ng sugat ko sa dibdib, grabe. Nakakanghiwing wika ko. Parang nanginginig ang laman ko sa hapdi. Masyadong malalim yata ang kalmot sa akin ng aswang. May nakita si Rode na puno ng malunggay. Kumuha siya ng dahon at piniga iyon hanggang sa lumabas ang katas. Agad niya itong ipinatak sa aking dibdib. Mas lalo akong napahiyaw sa sakit. Ngunit tiniis ko para lang hindi maimpeksyon ang aking sugat. Nagmatsyag kami kung nasa paligid pa rin namin ang mga nilalang na iyon. Ngunit wala na. Tiyak na nakakalayo na ang mga iyon. Kaya nagpatuloy kami hanggang sa makarating ng bahay. Hindi na ito umuwi sa kanilang bahay sa takot na kasalamuhang muli ang aswang. Sa bahay na ito natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si nanay. Nagtaka ito nang makita kaming natutulog sa kusina. Nagising na lang din kaming dalawa ni Rode. Nagising na pala kayo. Tamang-tama. Magkape muna tayo. Hayaan mo yung mga nakikinig de joke lang. Uwi ka ni nanay. O nga pala, ba't nandito si Rode? Tsaka akala ko ba nagro-ronda kayo hanggang umaga? Tanong ulit ng nanay. Nako po, Siyang Rosa. Nagkaaway namin kagabi ang mga aswang ng tribo. Buti na lang nilubayan kami nang hindi niya kami makaya. Kwento ni Rode. Ay nako, ganyan sila tuwing unang gabi ng piyesta. Kailangan silang makapambiktima para magkaroon ng alay sa kanilang pinuno. Hindi ko nga akalaing totoo ang kwentong iyon, Siyang Rosa Reaksyon ni Rode. Matagal na yan. Sa lola ko pa ang kwentong baryo na yan. Kaya kayo mag-ingat kayo tuwing piyesta. Lalo na sa unang gabi. Alalahanin nyo, hindi ba tuwing may piyesta, may nawawala? Tanong pa ni nanay. Bigla kong naalala. Totoo, laging may nawawala. Hindi lang sa unang gabi ng piyesta. May nawawala marahil isa sa mga iyon ay biktima ng tribong aswang. Naging kalat na ang kwento tungkol sa mga tribong iyon sa aming baryo. Marami ang naniniwala, marami rin ang nagsasabing haka-haka at panakot sa mga kabinataan at kadalagahan. Ganun pa man, kami mga saksi ay naging maingat na sa banta ng mga iyon sa aming buhay. Iba hanggang ngayon, alam kong buhay at nagpapatuloy pa ang tribong iyon. Ngunit matanda na ako. Nandito na ako sa Maynila. Tuluyang naging matandang binata na nakatira sa bahay ng bunso kong kapatid. Salamat Sir Casper dahil sa pagbasa mo ng aking liham. Muli kong ginugunita ang buhay probinsya noong aking kabataan. Unay nga na hindi lahat pinalad na mag-aasawa. Ayos lang din dahil wala rin akong matinong trabaho. Anong buhay ang ibibigay ko sa asawa at anak ko kung sakali? Kaya alam kong kaya ganito ang buhay na ibinigay ng nasa taas sa akin dahil hindi ko kayang bumuhay ng pamilya. Muli,
Maraming salamat. Ito si Miko na ngayon ay kasulukuyang naninirahan na sa lungsod.